inyo ng Light of Messiah Source of God Ministry, ang programang naghahatid ng mga salita ng Panginoon at Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob mula sa Torah. Ang 5 aklat ng Biblia na naglalaman ng mahalagang kautusan, aral at panukala na hindi kumukupas at laging napapanahon na kung ating susundin at ipapamuhay ay lubos nating mararanasan ang kanyang mga pangako ng kasaganaan, kapayapaan at kasiguruhang hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan. Ayon po yan sa pangako ng Panginoong Yeshua sa Matthew 28:20. Sa hapong ito ay pagpapatuloy natin ang pakikinig ng mga panukala at kautusan mula sa Torah, ang mga salitang nang magpapaunawa sa atin kung bakit napakahalagang matutunan natin ang mga kautosang ito, at dito ay nagpapakilala din ng ating Panginoon kung ano-ano ang ayaw niya at gusto niyang makita sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. At mga kasagutan din sa mga dalas nating mga katanungang bakit. Ayon po sa Deuteronomy 8:3, sabi po dito, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Paruelo, kasama sa kabilang linya from Light of Messiah Ministry Canada, Brother Richard. Shalom, Sister Deb. Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Kumusta po? Shalom, Brother Richard. Okay po. So, pagpapatuloy po natin ang mga kautusan hanggang sa matapos po yung 630 na mga commandments. At bago po tayo magpatuloy at bago kay Brother Richard ang oras, tayo muna po ay manalangin. Aming Diyos na makakila, aming Ama, maraming salamat po sa kabutihan mo sa bawat sa amin, na patuloy kami nakakapaglingkod sa radyo at patuloy na ang salita mo ay nahahayag sa lahat sa anumang kaparaanan, ay hindi mo hayaan na hindi maihayag at hindi matutunan ng mga tao ang iyong mga salita. I-bless mo po ang aming mga listeners sa oras na to, na ang mga banal na Espiritu ang kumilo sa bawat isa upang maunawaan, lubusan ang iyong mga mensahe, mga kautusan sa naihayag sa araw na to, sa oras na to. At i-bless mo rin po ang aming tagapagturo sa Brother Richard, na patuloy na po sinututos siya ng iyong banal na Espiritu upang doon ay pangungusap ang kanyang mga ibabahagi ay tunay po na nanggagaling po sa iyong mga. Ito po aming dalangin sa ng Yeshua Masiya. Amen. Okay po. So, patuloy po nating pakinggan ang mga kautusan ng ating Panginoon, mga mahalagang kautusan. Natututok po tungkol po sa kautusan sa mga hari ng Israel at sa Nazarite, at ganoon din kung may oras pa ay mga kautusan din po tungkol sa digmaan. So, bigyan na po natin ng oras kay Brother Richard Cesar. Salamat, Sister Deb. So, magandang hapon po ulit mga kapatid, mga kaibigan. So, nasa pang 581 na tayo, no? So, malapit-lapit na. From 581 hanggang 587, ito ay patungkol sa mga hari, ano? Sabi dito, wag daw natin i-curse ang ruler, especially yung hari ng Israel, ano? Ayun yan sa Exodus 22:27. Extended po ito sa lahat ng rulers na nagro-rule sa atin, ano? Hindi lang sa Israel o sa gobyerno, maaring hindi tayo ayon, hindi natin gusto o hindi tayo pabor sa mga kanilang mga ginagawa, pero to curse, no? Or yung actually hindi lang to curse ito kundi to parang to go against yung yun ang isang a rebellion. Any form of rebellion kasi ay galing yan sa kabilang panig, ano, sa demonic action yan eh. Kasi sila ang nagsimula niyan, kumalas sila sa Panginoon, ano, sa authority ng Panginoon. So any kind of rebellion iyan ay hindi tinotolerate ng Panginoon. Kasi merong way siya paano niya i-judge ang mga hari, no?
So hindi natin dapat ilagay ang sa kamay natin ang kapangyarihan upang magpalit ng authority. Saka may pamamaraan ng Panginoon diyan, ano? Um, Ngayon ang pangalawa, ang pang 582 ay to appoint a king, no? Ito ay patungkol ito sa Israel. Ngayon, katulad nito, wala silang hari. Pero there will come a time na ang Messiah ay darating at siya ay magiging king ng Israel. So, kaya yung 581 actually, ang ultimate niyan yan yung Messiah, no? Siya ang magiging hari, no? So, ang pang 583, sabi dito, wag daw mag-a-appoint ng ruler over Israel ng non-Israelite, no? Ayon yan sa Deuteronomy 17:15. Kaya ito po yung malaking mga haka-haka ayon sa mga theologians, ano, na may darating daw na isang hari o may i-recognize ang Israel na hari na hindi Hudyo kasi hindi daw tunay at ito magiging antichrist, ano. So hindi po ito makatotohanan kasi isang commandment yan na hindi pwedeng maghari ang isang tao o kung sino man na hindi Israelite, hindi Israelita, no? Meron pong siguro magkakaroon tayo ng pagkakataon balang araw na ma-discuss natin ang eschatology, no? Or yung mga prophecies, balang araw mabibigyan tayo ng pagkakataon. Pero hindi po yung darating na antichrist ay hindi po siya Hudyo at hindi rin siya nagpapanggap na Hudyo. So yan ang isang mangyayari. Kaya hindi siya gagawing hari ng mga Hudyo. So iba po ang pagkakaintindi ng iba. So unfortunately. Anyway, moving. By force ang mangyayari. It's by war talaga. By force, by war. Hindi, pero hindi siya i-recognize as king ng mga Jews, no? He will be recognized as king ng mundo but not by the Jews. So iba 'yon, magkaiba 'yon, no? And then ang pang 584, ang sabi dito, ang hari daw ay hindi dapat mag-acquire ng mga excessive number of horses, ano? So Deuteronomy 17:16. So hindi dapat yung excessive na horses or chariots, no? Ito'y utos ito sa mga hari noon. And eventually it will also be fulfilled, gagawin din ito ng Messiah. Hindi siya ang number of horses niya ay sufficient lang sa kailangan, hindi yung marami, no? Hindi pa ito pwede i-compare din sa mga sasakyan. Ganon din yan, sasakyan. Sa mga sasakyan. Yung iba, collection, daig pa ang dealership eh. Daig pa dealership eh. So, extended din yan sa mga leaders, ano? Na wag magkakaroon ng ganon na excessive na mga horses o sasakyan or sabi din dito sa pang 585, dapat wag magkaroon ng maraming asawa ang hari, no? Deuteronomy 17:17. Actually, pareho to ni King David, dumami yung asawa niya. Si King Solomon ang marami. Si King David may number din. Ilan lang yung nagkakataon lang yung kay David eh. Yung kay Solomon, yun talaga by choice. Kasi 300 wives saka 700 concubines. So na meron siyang 2,000 in-laws. Mga biyanan, no? Ang dami. Yun ang magulo eh. So kaya naging miserable buhay niya. So ang pang 586, sabi dito, wag daw mag-accumulate ng excessive na mga gold and silver, yung kayamanan, ano? Yung hari.
or sino ruler over the people actually. So extended 'yan sa hindi lang sa King of Israel kundi pati sa ibang ruler, no? Lalo na kung ito is taken by deception or by force. Yung iba, mga leaders naalala ko may mga politician nung araw, nung bata ko naririnig ko, I don't know how true it is, pero kinakamkam yung mga ari-arian ng mga tao, kasi alam na walang mga titulo eh. So lumalaki ng lumalaki yung mga hacienda at the expense ng mga tao, pinapaalis, no? And some are taken by force. Bali-balita ko napapatay. So I don't know how true it is, pero ang sinasabi dito, wag daw mag-accumulate ng excessive quantity of gold and silver, no? Deuteronomy 17:17. Ang pang 587 na ang king, napaka-importante nito, ay dapat magsusulat siya ng Torah scroll sa sarili niya. In addition pa diyan, na yung tao, yung king na yon ay isusulat niya by his own. So technically, dalawa ang kanyang scroll. Oo. Sarili niyang handwriting yung isa, Oo. isa naman pwede niya ipasulat sa iba. Yung isa normally yan yung talagang yan yung talagang copy niya na binigay sa kanya ng probably tatay niya. Oo. Oo. Yung tatay niya or ng high priest o kung sino yung nagro-rule na tumutulong sa kanya. Pero ang mangyayari nun, kokopyahin niya yon. Isusulat niya isa-isa from Genesis 1, from Bereshit, hanggang sa Deuteronomy. Isusulat niya. Kasi yung Torah lang ang isusulat niya. Hindi yung buong Bible, pero Torah. Pero handwritten. Maganda exercise ito sa king kasi habang sinusulat nakakabisado niya. Nakakabisado niya, nakikita niya. Kaya wala siyang mamimintis eh. So, magbibigay siya ng oras na mag-allocate siya ng time na magsusulat siya ng Torah. So, habang sinusulat niya, nababasa rin niya. Kasi normally, binabasa rin niya yan eh. Internalize niya. Na-internalize niya. Kaya, talagang required ang isang king na alam ang Torah. Kaya nga po, isa po ito sa mga requirements, na ang mga tao, ng mga so-called believers, gusto nilang, they want to be part of the first resurrection. Ang magiging role ng magre-resurrect sa first resurrection ayon sa Biblia, they will be called kings and priests of God, no? So, dalawang role, to be a king or ruler and to be a priest. So either or lang ang ang role mo, no? So kung hindi nila alam ang Torah or they are going against it, paano nila ina-expect na sila i-resurrect? Anong role nila? Di ba? Wala naman silang role, wala silang gagawin. No? So they will have to wait sa second resurrection. Yun ang ron. Kasi ang may role lang sa millennial kingdom ay yung mga kings and priests. At pareho ito dependent sa Torah. So hindi po tayo i-resurrect para mag-play na violin. Yung parang palipad-lipad ka na hindi hindi ang role, ang sabi doon, hindi ang choir ang i-resurrect. Ang i-resurrect, those who will be kings and priests. Kasi they will rule over the people. Yung mga nabubuhay pa during that time, they will rule with the Messiah. Kaya nga maraming may mga parable ang Panginoong Yeshua na lagi niya sinasabi yan. Una, yung parable of the talent. Sabi niya, after nung balik yung 5 talents, di ba? Naging 10 talents, yung may 2 talent, naging 4 na talent. Tapos sabi niya, good and faithful servants, you've been faithful with, naging matapat ka sa maliliit na bagay.
you're faithful with small things, then you will be rewarded. So rule the 10 cities, yun sa may 5 talents. Tapos yung dalawa naman 4 cities, gano'n. No? Ganun din sa ibang mga parables. Lagi niyang sinasabi na may magru-rule. They will rule with me, parang gano'n, no? Ito po ay yan po ang katotohanan diyan na merong gagawin. Tapos na-mention din sa Ecclesia of Philadelphia sa Book of Revelation chapter 3, no? About yung mga members nito will be part ng temple system. So kung hindi po alam, or worse, hindi lang sa hindi alam, you are against it. Galit ka pa di ba? Dahil akala Abolish na. inabolish na. Yun yung part ng preaching ko kanina, sister, di ba, no? Kahapon. Oo. Yung ininegate mo yung commandments, ano? Wala. Paano yun? Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 5:19, ano? Kapag hindi mo ginawa ang pinakamaliit na commandment at itinuro mo pa ito sa iba na wag din gagawin, na iba-violate din, you will be called least in the kingdom, ano? So, yun yung sa Matthew 19. Hindi po ito na, ikaw na yung pinaka-janitor, pinaka-mababang pwesto sa kingdom of God. Hindi po yung tawag doon. It's actually, kasi lahat ng creation, whether it is in heaven or in hell, sa Panginoon yan. Walang gawa ang diablo diyan, ano? Walang gawa. So it pertains sa punishment, yung abyss, yung Hades, and hell and lake of fire. Yan yung least in the kingdom. Yan yung tinatawag na least in the kingdom, ano? Ang greatest. Oo. So nasa kingdom rin yung hell. Yes, part ng greater kingdom of God yan, Parang hindi. Naalala ko yung scripture na sinasabi, there will be weeping and gnashing of teeth. Yes, outer darkness naman yan. It's still part of the least part of the kingdom, So, yun ang mga yun ang mga nakakatakot. Nobody wants to go there, pero marami pa rin ang pupunta whether they like it or not. Kasi nga because of what they did, no? Kaya dapat hindi rin niya nalalayo sa yung mga kulungan, ano? Sabihin natin Muntinlupa. Hindi naman ang Muntinlupa, hindi pag-aari ng mga Russian or mga mga Cuban, ano? Pilipinas pa rin yan, kaya lang nakakulong ka lang. Doon ka lang sa least part ng Pilipinas. So yun po ang yun ang sinasabi rito. Kaya ang king dapat meron siyang binabasa, meron pa siyang sinusulat na sarili niya. So dalawa ang kanyang Torah. Kaya actually ang mga sundalo ng Israel, ng Israelitas, hanggang ngayon, yung mga IDF, maski sa giyera, may dala silang Torah scroll, Bago makipagbakbakan, nagbabasa pa sila ng Torah, Lagi nilang kasama yan. So, actually, nung araw, kasama pa mga priest sa giyera. Hindi sila nakikipag-away. Sila lang yung parang nagbabasa ng And during that time, nung dala-dala pa nila ang yung tawag dito, yung Ark of the Covenant, dala-dala pa nila yan. So, talagang sila, nire-remind ang mga tao na ang Panginoon ang dapat pagkatiwalaan. So, ang king, para siya maging knowledgeable at able na mag-rule with righteousness, dapat alam niya ang Torah. So, kasi ultimately, ang Messiah, who is the living Torah, siya yung talagang kabisado niya ang Torah from cover to cover. Every letter of it. Kasi siya ang giver, ang Messiah, si Yeshua. So, ipapakita niya na mag-rule siya with righteousness. Although, it will be with an iron scepter talaga. So, siya. Pero, i-implement niya ang Torah
talagang word by word, no? So yun ang ano with righteousness he will rule. Sabi nga sa Deuteronomy 6:25, our righteousness is the keeping of commandments. So yan yung ano, no. Um so sa Hindi yung 588, sinasabing oh, holiness lang. hindi Hindi lang holiness. hindi lang Righteousness. hindi lang with holiness, ibig sabihin nakahiwalay ka, separate ka sa iba, no? Iba sa ginagawa ng iba, kundi with righteousness. May basis eh. Hindi lang yung Obedient. Righteousness through obedience. true obedience, saka may basis, hindi yung sarili lang niyang pag-iisip kung anong gusto lang niyang gawin, ano? Yung correct things according to his own mind, hindi ganoon. Dapat may basis according to the Torah. Lagi may basis yan, ano? Torah pa rin ang basis, ano? May na-realize ako ngayon, Brad, Mm. dito sa 587, Ah, that the king shall write a scroll of the Torah for himself. So, lumalabas ngayon na ito yung pagpapatunay na nanatiling pure ang Torah, ang pagkakasulat in Hebrew. Dahil ang mga hari, pati mga successors nila ay talagang kailangan nilang sundin itong correct. utosan na ito na susulat at so ibig sabihin maraming nakatago na maaaring sinulat ng mga king na pwede pang matuklasan. Kings and totoo yan. Yan nga ang yan nga ang napakagandang example. Tama yan, Sister Deb, no? May maraming attempts in the past. Katunayan ito, no? Actually maraming attempt in the past na sinusunog ang mga Torah, pinapatay mga Jew, tapos sinusunog ang mga Torah, sinusunog ang synagogues nila. To the point na ang mga may isang grupo, may isang lahi na minemorize na yung Bible eh, ang Torah. Alright. Actually hindi lang Torah, Tanakh ang minemorize yung the whole Old Testament natin minemorize nila yan, ano. For generation to generation, wala silang ibang ginawa kundi nire-recite ang Bereshit hanggang sa Second Chronicles. Pero ang Second Chronicles kasi, yan ang arrangement nila eh. Pero Yung actual yung arrangement. yung actual arrangement ng Tanakh Yung pinaka-last is Malakay. Oo. Malakay. So yun ang ginagawa nila, pero covered ang Malakay doon kasi ang arrangement po mga kapatid is yung Torah, tapos yung Naviim, yung ibig sabihin mga prophets, na yung sunod-sunod yung mga prophets, major hanggang minor. sulat ng mga prophet. Tapos writings, yung Ketubim. So hanggang Second Chronicles ang dulo. Oh. So pero technically kung ano yung Old Testament ng Christianity ngayon, yan yung Tanakh ng mga Jew, no? So minemorize yan from 8th century to 12th century. Tapos kaya ang pinaka-oldest Bible natin before the discovery ng Dead Sea Scroll, no? Ang earliest natin na tunay talaga galing sa around 8th century. Kasi nung nagkaroon na sila ng pagkakataon kasi minememorize nga lang nila, may nakita silang sulat na talagang sinulat na gano'n, ano? Pero 8th century AD. So parang hindi pa rin, parang is it true? Although maraming mga version katulad ng Septuagint, it was written in Greek. So original din na Greek. So from ano naman yon, pero hindi na siya original na writing, parang napasa-pasa na, mga puro mga na lang, yung mga putol-putol na, hindi na kompleto. Putol-putol. So kaya tinranslate from Hebrew to Greek, meron pa rin namimiss. may mga namimiss pa rin. Oo. Correct. Pero what is amazing is nung na-discover nila ang Dead Sea Scroll, which is as late, ang pinaka-late na, or I would say, hindi late, kundi average, or earliest, I would say, is around 200 or 150 BCE. So mas older pa, mas older, tas binerify nila halos 98% ang accuracy ng current Bible natin. Oh. So na-verify na talagang totoo talaga. Old Testament. Ang Old Testament,
na verify nila na ano. Tapos may mga packets of ano sila, mga nadi-discover katulad ng may mga minsan may mga passages ng sa Psalms na nakasulat sa mga pottery, for example, na even way older pa. So may mga nadi-discover sila na even panahon pa ni David. So kapareho, kaya very verified ang Bible natin na talagang tama siya. O, tama siya. Pero ang ano po dito ano, ang nag-keep ng before the discovery ng Dead Sea Scrolls ano, ang mga kapatiran natin ng mga Hudyo, sila ang nagdala niyan. Kasi pilit na pinapatay talaga ng mga kalaban eh. Para mawala na talaga ang totoong Bible. So, and they can actually, Gusto lang uh, maubos ang mga Hudyo. para mawala na, mabura na, tapos magkalimutan na. Magkalimutan na. So, Wala, Panginoon. wala na. Pero ang Panginoon lagi siya nag-iiwan ng ano eh, nag-iiwan siya ng remnant niya. So, hindi rin maubos, ano? Tapos ngayon, dumami na naman, no? Dumami na naman. So, all the more. Kaya ang Bible, nagpapatunay siya kasama pati ang living testimony ng mga Jew, no? So, nadala-dala nila yan, practices and costumes and traditions. So, kaya natin naiintindihan ang Passover, naiintindihan natin ang mga festivities, naiintindihan natin ang Sabbath dahil sa kanila. Naiintindihan natin ang covenants, naiintindihan natin yung sinasabi sa Bible kasi cultural yung karamihan diyan eh. Maraming mga cultural, bakit niya sinabi to, bakit niya ginawa ito? Kasi cultural. So, naiintindihan natin dahil andiyan dyan sila. Living as a living testimony, no? Kaya ang testimony ng Panginoon both written and oral. So dahil may mga buhay, living testimony sila, no? Practice. In practice, To practice. napapractice nila. So ngayon move on tayo sa 588 ano, sa about the Nazarites ano. Sabi dito, ang Nazarite daw ay hindi dapat uminom ng wine or anything mixed na with wine or taste like wine o kahit ano na parang intoxicating drink actually, no? Kanina o kahapon, Sister Deb, no, yan din isa sa mga topic Mga readings. ng Parsha Naso. Oo. Napag-usapan din natin 'yan. Ano ba yung Nazarite? Ito po yung dalawang Nazarite. It could be ikaw ay pinili ng Panginoon from the very beginning na maging Nazarite. So may dalawang tao tayong kilala na pinili from birth pa lang. Yan si Samson, na pinakamalakas na tao, no? Tsaka si John the Baptist, no? So sila yung Nazarite, hindi sila umiinom ng any intoxicating drink, hindi sila nagpuputol ng buhok. So mahaba ang buhok nila, no? Tapos meron ding by choice na limited time lang, mga 6 months, 1 year o 1 month gano'n, no? Depende, no? Isa na dito si Apostol Pablo sa Acts 18:18, nag-ano siya nag-Nazarite vow siya. Naging Nazarite. So hindi spelled out yung word na Nazarite sa Acts 18:18. Sinabi lang doon na nag-vow siya at nagpa-cut siya ng hair. Pag kinumbine mo yung vow tsaka cutting of hair, Nazarite vow yan, no? Ibig sabihin, nung nag-cut na siya ng hair, tapos na yung kanyang vow. Tapos, ganun din sa Acts 21, yung apat na kasama ni Apostol Pablo, nag-Nazarite vow din, no? Ngayon, yung mga nagna-Nazarite vow, may mga certain rules and regulations. Pero bakit ba merong gustong mag-Nazarite vow? Hindi po ito inuutos ng Panginoon unless na katulad ni Samson, katulad ni John the Baptist. Ito po ay by choice at ginagawa ito ng tao dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoon. So ang ginagawa lang niya, hindi siya iinom ng any kind of wine, especially yung made of grapes. Kahit suka, hindi siya pwedeng uminom, no? Any fermented drink, ano? That goes with 589, hindi siya mag-eat ng mga fresh grapes,
Hindi siya ikakain ng dried grapes. So Numbers chapter 6 verse 3 ano no? Parang raisins. O mga raisins, hindi siya kakain ng mga kernels of the grapes or any grape product technically. Hindi siya kakain ng mga skin ng grapes kasi product din yan, yung number 6:4 no. Tapos dapat pahabain niya ang kanyang buhok, number 6:5. Tapos hindi niya dapat ikat ang kanyang hair ano, number 6:5. Siya magpapagupit. Tapos hindi siya magpapagupit, hindi siya dapat pumasok sa mga bahay na merong patay, number 6:6. Hindi siya dapat ma-defile ng any dead person kasi pag na-defile siya, tigil na yung kanyang Nazarite vow. Ano na siya? Defiled na siya. Number 6:7. Yun Tap, ba? tapos yung Nazarite shall shave his hair and idadali niya ito as an offering at the completion ng kanyang Nazarite-ship, ano? Within the period that na-defile, kung na-defile siya or tapos na ang kanyang pagiging Nazarite. So, number 6:9. So, ito po yung rules and regulations ng isang Nazarite. Ngayon, ginagawa nga po ito, katulad ng napag-usapan natin, dahil sa kanilang pagmamahal sa Panginoon. So, ang ginagawa lang nila, they dedicate themselves to the Lord during that period of time. So, talagang nag-aaral lang sila ng Torah. They dedicated themselves sa prayer and study of the Torah. Yun ang ginagawa nila. Medyo less din ang... Question. Okay. May question. Sige. Parang ba to sa mga lalaki? Actually, that's very interesting question, ano? Ang sa ano kasi sa practices, ang nababanggit na madalas ay ang lalaki. Pero actually, pag tiningnan mo sa Torah mismo, sinasabi doon he or she. Pati babae pwede actually. So, walang limit naman actually ang ano dito. Although mga example nga madalas ang lalaki, no? So, ang babae meron lang kasing limitation ng babae. Hindi siya makaka-extend sa time ng uncleanness niya. Kasi pagdating ng period, unang-una babae naman laging mahabang buhok supposedly. Monthly period. Oo. Hindi ka pwedeng maging unclean. So ang babae kasi may portion ng uncleanness at certain time. Ngunit yung mga babaeng lampas na dun sa period na yon, so wala nang discharge. So, menopausal na, okay na, then they can actually proceed. So, yun lang ang pipigil sa kanila sa pagiging Nazarite, yung, ano na yun, yung portion na yun. Kaya lang, Yung kailangan pala magpakalbo. yun nga, yun pang isa ron, ano? Which is another thing. Oo, actually, yung may mga Jew, may mga, especially yung mga, ultra-orthodox, no? Na actually kalbo ang mga babae nila. Tapos nilalagyan lang ng wig. May wig sila. Sabihin nag-ano din sila, nasa right vow. May nag-vow sila. Tapos, pero hindi sila kasi pwede mag-present na kalbo sila. So may wig sila. Tapos nakaano pa sila. Tapos yung iba naman, kasi nga required sila ng may head covering all the time. Yung buhok nila covered pa ng wig. So, parang buhok din. Pero actually, it's a covering. So, kanya-kanyang, yan, mga minor interpretation na lang, mga deviations or differences sa mga interpretations. Pero, yan yung mga practices, no? Kasi actually, yung covering ng hair is more of a customary. Although, it has a lot of wisdom about that, ano? Pero it's more of a customary rather than a commandment in the Torah. Although ang isa sa mga advocate niyan si Apostol Pablo eh. Kasi gusto niyang ang mga Jewish women kasi naka-veil. So parang dinadala niya yung ano yan, dinidefend niya yung custom na yon sa mga Gentiles or yung yung actually mga Jew din na nasa diaspora, no? Kasi yan nga ang parang argument kung ano ba talaga ang sino ba talaga ang mini-minister ni Paul, mga Gentiles o mga Jew? Oo.
So sinasabi nila na mga Gentiles. Pero hindi po exactly totoo kasi pag inaral mo ang Book of Acts na kung saan recorded detailed recording ni Luke, yung kasama niya, ni Dr. Luke, no, ni Luke, no? Ang kung ano yung mga detalye ng ministry ni Apostol Pablo, karamihan po, I would say 99%, puro mga synagogues ang pinupuntahan niya. Mga synagogues. So, at lahat ng gospel ay pertaining ay halos covered hanggang third missionary journeys. Ilan lang yung mga lumampas, medyo, like Second Timothy, lampas na yon eh. Hindi na sa third missionary journey actually, First and Second Corinthians covered ng hanggang third, missionary journey. May mga iilan-ilan lang na lumampas ng konti. Hindi na covered, parang lampas na sa third missionary journey. Kasi may fourth missionary journey si Apostol Pablo, pero hindi na naisulat ni Luke kasi maikli lang yon, tsaka napatay na kaagad si Pablo. Siguro pati si Luke napatay na rin o nakulong na rin. Kaya abrupt actually ang Yung kanyang abrupt yung pagkakaputol ng Book of Acts eh. Parang minadali. Minadali yung yung closing niya eh. Pero Brad, yung mga preachings ni Apostol Pablo, nakatutok siya sa mga works ni Yeshua. Which mapapansin natin na hindi siya nagda-direct na dapat magsabat kayo, dapat ganito ang gawin. Yung mga tungkol sa Torah. wala. Kasi given na yung mga panahon na yon, given na yung Torah. Kaya nga. At ang pitrit na nila lang niya, si Yeshua. Correct. Dahil siya yung bagong-bagong kamamatay pa lang, nabuhay na muli, tapos ngayon kinontinue nila yung works ni Yeshua. Kaya nakatutok kay Yeshua yung mga preaching. Correct. Absolutely correct. Tama yan, Sister Deb. Dahilan. Tama yan, Sister Deb. So, bakit hindi nagtuturo ng Torah si Pablo? Kasi practice na nila yun noon at alam na ng lahat. yes. Sa Sabat, Oo. sa mga fiesta. Actually, Sister Deb, ang Book of Acts ay complete ang recording niya. At least ang direct recording na 84 times na nag-observe si Paul ng Sabbath, no? Yun yung direct, yung sinabi na on the next Sabbath, for 3 Sabbaths, for mga ganon eh. Every Sabbath for the next 1.5 years, ganon ang sinusulat ni... Practice na Oo. nila na hindi nila kailangan i-preach. Hindi pinipreach pero sinusulat na Sabbath day sila nagmi-meet. Practice na Oo. Pero yung yung nabanggit yung fiesta, yung mga feasts, kaya actually sa Book of Acts, kumpleto ang ron eh. Nag-practice si Apostol Pablo ng Passover, ng unleavened bread, ng Pentecost, tapos nag-vow siya, may Yom Kippur doon, yung Nazarite vow, Acts 18:18. Tapos yung direct na sinabi na nagtuturo siya every Shabbat at pumupunta siya sa mga synagogues every Shabbat as his custom, sabi pa ni Apostol ni Luke, 84 times 'yon, 84 times na direct. Pero pag tinotal mo pati yung indirect, yung yung pahaging lang, pahapyaw, actually up to 200, So napakadami. Tapos wala siyang binanggit doon na any day, yung ng Sunday or something like that, walang ganun, maski yung may portion doon na parang first day of the week nakalagay doon. Actually, is a mistranslation kasi nakalagay doon Mia tu Sabatu. Mia ton Sabaton, Ibig sabihin, one of the Sabbath. Pero translate yun as first day of the week. So mali po yun. Ang Mia ton Sabaton in Greek, kaya may Sabaton kasi Sabbath yun eh. Mia ton Sabaton, one of the Sabbath. Sa Greek, yung tunay pag sinabi mo na first day of the week, pag sinabi yun sa Greek, dapat protos, himera, and ebdomada. Dapat ganun ang pagkakasulat. Kung talagang tunay na first day of the week yon, dapat protos, himera, and ebdomada.
Yun ang Greek dapat. Pero ang sinulat po mga kapatid is miaton sa baton. O miatu sa bato, yung pagpo-pronounce ganon. Pero ang spelling, miaton sa baton. Ano? Yeah. Ang ibig sabihin nun, one of the Sabbath. So mistranslated pa. May isa kasing nakalagay doon na one on the first day of the week. May nabanggit doon sa Book of Acts. Nalimutan ko lang kung anong verse. Pero ganon ang sinasabi. Oo. Tama yung pagkakasulat ng Mia sa baton, but then iba yung Mali ang English translation. Translate into oh, ginawang first ah, first day. yan, oo. Oo. Anyway, moving forward na tayo para matapos natin to. Nasa wars na tayo, no? Ito yung last Oo, so, digmaan. digmaan, ano? 598. Autos na. Sabi daw doon, ang lahat ng nag-i-engage sa warfare, ano, ay dapat wag matakot sa kanilang kalaban. Wag magpapanik during battle. So, utos po ito, no? Deuteronomy 3:22, Deuteronomy 7:21, Matapang pala. saka 20:3. Dapat hindi matakot. Utos po ng Panginoon, no? Dapat wag matakot, no? Tapos sa 599 dapat mag-appoint ng special priest na para magsasalita siya sa mga soldiers during the war. Para siyang military chaplain. Kaya ginagaya yan ng mga ng mga Gentiles eh. Kasi nakikita nila meron ng mga Jew. Kaya nga sabi ko nakita ko bago Na rin sila. bago nakikipag-away, meron pa silang may Torah scroll eh. Kasama rin dun sa giyera eh. Oo, so may chaplain sila, no? Mayroon silang priest, no? Pang 600 sa permissive war, no? As distinguished from obligatory ones, ang permissive war ito yung ina-allow sila. Meron kasing obligatory war, yung one is yung nagdi-defend sila sa sarili nila. Wala silang choice kundi obligated sila to defend yung Israel. Or yung katulad nung inutos ng Panginoon na galing sila sa Egypt, di ba? Sinalakay nila ang Canaan para masakop nila. Yun obligatory yun, ano? Pero sa permissive war, Utos sa kanila o utos mismo, sa permissive war, yung ina-allow sila, should we go to war? Yung silang uma-attack. Dapat i-observe nila ang procedure na prescribe sa Deuteronomy, sa Torah. Ayon yan sa Deuteronomy 20:10. Yan yung kunwari, aatake sila sa isang lugar. Dapat pasusukuin muna nila. Kakausapin muna nila. Pero may mga certain countries na hindi nila pwede. Yung seven nations ng Canaan, wala na, diretso kaagad yon. Pero katulad ng kunwari makikipag-away sila sa mga Edomites. Mga Edomites for example, kailangan muna nilang kausapin in peace. Or makikipagyera sila sa kapwa nila tribe. Nung nag-aaway yung mga tribes, nag-aaway din yan sila eh. Katulad nung yung ginawa ng mga tribe of Benjaminites sa isang Levite, 'di ba? Yung asawa niya ni rape tapos di ba? Ni rape ng hanggang namatay. kanila. So sinalakay siya ng buong Israel ang Benjamin. Dapat kaya kinausap muna nila ayon sa Torah. Pumapalag. Ayaw nilang isuko yung mga kriminal. So after that, yun sinalakay yung city nila at halos walang natira. Mabuti may mga napatakas pa silang mga iba. Actually may mga nakatakas pero mabuti na buhay ulit yung tribe of Benjamin. Otherwise, ubus talaga. Kasi utos yun eh. So may mga certain rules. Dapat bibigyan mo na ng warning. Dapat wag mong may certain may dapat gagawin. Hindi ka titira agad. Yeah. So tapos yun nga pang 601, wag daw mag-iiwan ng any individual sa 7 nations, yung mga Canaanites, Jebusites, mga ganon yung 7 nations mentioned sa Deuteronomy 20:16. So hindi natin alam kung may mga natitira pa dito, no? If ever man nakakalat na yan sa mga Arab nations or baka nasa Europe na iba, we don't know, no? Sila ngayon yung tumitira sa Israel. Oo, maring sila. Kaya inutusan sila na wag nila na dapat ubusin nila nagtira. Problema nila ngayon. So yan ang kaya nagagalit ang Panginoon. Ang isa sa mga Hanggang ngayon, yun ang malaking problema sa Israel. yun ang Yung lahat ng binigay sa kanila. isa sa mga yan yung si King Agag, yung Agagites.
O hanggang ngayon problema nila yan eh. Hanggang kay Haman, hanggang kay nalahian pa sila ni King Herod. hanggang ano eh, hanggang ngayon kalaban. So naging problema tuloy. So hindi sila. So 602 exterminate daw yung seven Canaanite nations of the land of Israel. Kaya ito, mga kapatid, mga kaibigan, ano? Ito ay i-implement ng Messiah. Dahil alam ng Messiah kung sinong lahi ang mga ito. Kahit saan pa sila nagtago, uubusin sila ng Messiah. So by the time that he comes back, ubus talaga yan. Kasi i-implement niya to the letter ang law. I-implement niya to the letter ang law. Kaya any Canaanite person na kakalat-kalat, siguradong mamamatay. Ngayon, ganito. Usually, Brad, I think lantad naman sila kasi lantad na lantad yung hatred nila sa Israel. Kaya sila Correct. Oo. Ngayon, paano naman yung mga, paano kung nagsisi na, mga ganun? Of course, kung nagsisi na, hindi rin naman. Katulad naman ni, ano yan eh, marami rin namang mga Canaanite na nakapasok na nakaligtas. Isa na diyan yung asawa ni Judah pa nga eh. Canaanite eh. Oo. So si si Ruth is a Moabite. So hindi siya kasama doon sa seven nations. Kasama siya sa nation na kung saan 10 generations bago sila makapasok sa Israel. Pero first generation si Ruth kasi talaga nagpumili talaga siya. Your God will be my God, your people will be my people. Ayaw talagang kumawala eh. tinangkap niya ng Diyos na Oo, talagang nagsisi siya. So ang Panginoon naman, kahit kalabang ka, kapag ka nagsisisi ka at sumunod ka sa Kanya, tatanggapin ka rin niya. Hindi naman siya yung matigas din eh. Oo. So, pero kung kalabang ka na nga, mayabang ka pa, yari ka talaga. Oo. Wala ka talagang pag-asa. Oo. Kaya dapat repentant tayo, especially yung mga from the nations, ano? Oo. So 603, not to destroy the fruit trees, ano? Kasama 'yan sa utos, ano? Kapag may fruit tree na nasa land, Taiwan, tapos may mga prutas, oo, mga puno. oo. Yan ang unang ginagawa sa warfare. Sinisira ng mga ginagawang weapon, ginagawang pampana, pangsunog, O mga bitag, lahat kasi saka para wala kasi it will take time na naman sinusunog ang walang mataguan. walang mataguan. Ang utos ng Panginoon dapat wag mong gagawin. Kaya mga Israelite dapat hindi hindi nila gagawin 'yon, ano. Ngayon ang Hindi kasama sa war ang mga fruit trees. hindi kasama, hindi kaaway. Oo. Neutral. Na, Neutral sila, neutral. Oo. yung ibang trees, okay lang. Yung ibang trees okay lang. Ang fruit tree lang, fruit tree. Hindi sila kasama sa kaguluhan. Oo. Oo. Dahil makakain. Makakain. Saka pwedeng kainin ng kahit sino. Neutral siya eh. Neutral eh. Oo. So, para sa lahat. Para sa lahat. Oo. Ang 604, sabi dito ay wag daw i-deal ang mga magagandang babae na nahuli galing sa war, no? Dapat i-treat sila prescribed by the Torah. Ayon sa Deuteronomy 21, 10 to 14. So, Cleansing dito, no? so ganito 'yan, ano? Ganito 'yan. Kapag ang isang babae, isang virgin woman nahuli at nakaptive sila, so ang ginagawa diyan ay hinahayaan silang mag-mourn muna. Hindi sila kinukulong, nilalagay lang sila sa camp or actually outside the camp tapos pero binabantayan sila. Sila, hindi nakakulong yan, bantay lang sila. Tapos kailangan kalbuhin sila, tapos kukukuhan sila. Tapos hahayaan sila mag-mourn for several months, no? Tapos during the time pagka tumubo na ulit ang buhok nila, so it takes time na tumubo ang buhok, siguro 6 months, 1 year, I don't know. Pag mahaba ng buhok nila, pwede na silang asawahin, no? Kung gusto, no? Kasi in that way, kaya nagiging part ng Israel ang mga captive women kasi hindi by force kasi nakikita nila iba ang treatment
Kasi alam naman nila kung paano itrato ang mga babae na sa kanilang tribe, sa kanilang mga tribo, no? Na talagang nire-rape, ginagawang alipin, ginagawang Walang respeto. walang respeto. Samantalang dito, ino-observe eh. Pagka may period ka, diyan ka lang. Walang gagalaw sa'yo diyan. Kapag ikaw ay So nakikita nila ito. Namo-monitor nila at napapamahal na rin sila. So they will like it better na kasama mga Israelites compared sa kanilang tribo na kung saan sila ay tinitreat as bilang alipin. Kahit free na babae doon, ang treatment sa kanila parang slave during ancient times. Dito sa Israel, iba ang treatment special every almost mahigit 1 week. Almost 2 weeks walang gumagalaw sa kasi may unclean may period pag nanganak 40 days pag lalaki, 80 days pag babae, samantalang nun kapapanganak lang nagsisilbi na. So tsaka malinis lagi, naliligo, nagpapaganda sila, required silang maging human being. So kaya nagiging sila. So may treatment, tapos they have to be treated like an Israelite din, no? Sa 607, wag daw mag-o-offer ng peace sa mga Ammonites and Moabites before waging war on them. So diretso yan. Yan yung tinatawag na permissive war, no? Tapos sa 608, no? Anyone who is unclean shall not enter the camp of the Levites. So, bakit ka unclean? Kapag ka nakahawak ka ng unclean na tao, na kalaban, or dahil nakapatay ka, unclean ka for certain time. Dapat, kaya sa labas muna sila ng camp, they have to kumbaga parang may debriefing sila, tsaka re-cleansing. So, bago sila papasok. Pwede silang bumalik sa tribe nila, pero wag sa camp ng mga Levites, no? Kasi masyadong malapit sa tabernacle yun Tapos, sa 609, to have a place outside the camp for sanitary purposes. So, doon sila muna sa outside the camp na magke-cleansing sila. Ayun yan sa Deuteronomy 23:13, kailangan malinis sila from the war, both physically, emotionally, and spiritually. So, making sure na, malinis sila, no? Sa 610, to keep the place sanitary. Maski in terms of war, dapat ino-observe nila ang law of kasrut. Dapat hindi sila kung saan-saan umi-evac. Kaya actually, practice to ng mga sundalo kahit ngayon. Ngayon, kasi nagaya na nila yan sa mga Israelite. Kasi nung araw, ang mga Hudyo, meron silang sword, tapos meron silang maliit na shovel. Kasi kailangan nila ilibing Panghukay. Saka may perimeter sila na itong certain place na to, dun sila. Tinatabunan talaga nila. Very clean sila. Utos kasi yan sa Torah, no? Tapos sabi dito, pang 611, always to remember what Amalek did, Deuteronomy 25:17. So, dapat daw alalahanin ko anong ginawa ni Amalek kasi patraidor silang inatake nung Amalek, Tapos, sa pang 612, that the evil done by the Amalek shall not be forgotten, Deuteronomy 25:19, and to destroy the seed of Amalek. So, ang pang 613, it's interesting kasi hindi na natin alam kung sino pa ang seed ng Amalek Ayon siya sa Deuteronomy 25:19, i-destroy daw ang seed of Amalek. So, itong mga ganito, ito po ang isang example na ang Messiah na lang ang kayang gumawa nito Kasi hindi na natin alam kung sino ang Amalek. Nag-assimilate na sila sa world. Naalala ko, sabi niya, you will know them by their fruits. Yes, yun pa. Pero still, marami rin kasing kalaban. Marami rin may mga maraming kalaban. It's hard to determine kung sino, no? Kaya ito ang isa sa mga provisions ng Torah na ang Messiah lang ang kayang mag-perform. Noon, ito utos sa kanila panahon nila Moses, panahon nila Joshua, panahon ng mga judges, kasi alam nila kung sino mga Amalek dahil sama-sama pa sila, parang hindi sila naghiwa-hiwalay.
Pero as the time progresses, nag-assimilate na sila into the nations, into the Arab nations, into the European. Hindi na natin alam kung nasaan na sila eh. So, pero ayon nga sa ibang mga experts, may mga nasa Arabs nga raw, may mga nasa Europe na rin. Hindi na natin alam kung nasaan sila eh. So, pero malamang ito yung mga kalaban talaga ng Mga Israel eh. hari at ano din sila eh. Oh. Yung mga royal blood din. Mga royal blood talaga yan. Katulad nila Agagite yan, nila King Agag eh. Magagaling yan, matatalino, mga gwapo, matatangkad, mga expert, pero may special hatred sa Israel. Kaya madali mo rin silang makikita actually. Dahil ang galit nila, Mga galit na. ganun na lang eh. Parang ano eh, iba eh. Tapos, ito yung mga nagpo-promote pa ng mga kontra sa utos ng Panginoon. Yan, yun pa, oo. Ayaw ng Panginoon, yun ang pinopromote nila. Kaya kitang-kita mo kagad eh. Hindi madaling i-distinguish ang oil sa water, parang gano'n. Ano. Pero eventually, pagdating ng Messiah, wala nang matitira sa kanila kahit isa. Uubusin talaga sila ng Panginoon. Kaya natapos natin, Sister Deb, ang 613 commandments. Baruch Hashem, ano? Talagang natsagarin natin. I believe marami natutunan yung ating mga listeners, at least na nakikilala na nila ng lubusan yung karakter ng ating Panginoon, Panginoon at Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob. Yan. Okay, so magko-closing prayer na tayo, Brad, and then diretso na natin sa benediction na banggit na rin natin yung sa Numbers chapter 6. Kasama yun ngayon sa Torah readings na yun. Yes, sa Parsha Naso. Sige. Manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang muli po kaming makapag-discuss ng inyong mga kautusan, ng inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, dahil natapos po namin ang 613 commandments na himay-himay po namin ito para sa mga tagapakinig, sa mga kapatiran, upang maintindihan na ang inyong salita ay sadyang applicable pa rin maski sa panahon ngayon. Maaring hindi lahat ito dahil sa limitasyon, dahil walang templo, dahil sa wala kami sa lupa ng Israel, at iba pang mga bagay, ngunit karamihan po rito ay applicable pa rin na kaya naming gawin ayon sa inyong gabay at ayon sa inyong kalooban. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong salita at pagyabungin mo po ito sa puso ng bawat isa upang ito po ay maging gabay ng bawat isa sa pang-araw-araw na pamumuhay upang kami po ay mabuhay ayon sa inyong kalooban. At ito po ang will ninyo para sa amin upang kami po ay mabuhay ng matagal, mabuhay ng marangya, at mabuhay ng may kapayapaan sa mundong ito hanggang sa inyong muling pagbabalik. Kaya Panginoon, ibinibigay po namin sa inyo buong papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, mag-ironic benediction tayo, Sister Deb. Ayon sa Numbers chapter 6 verse 24 to 26, inutusan ng Panginoon si Moses na i-bless ang Israel sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan. Yevarecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panavelecha v'kunecha, Yisa Adonai panavelecha v'yisem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa Ang Salita ay Buhay. Hatid sa inyo ng Light of Messiah, Sorsogon Ministry. At para po sa ating mga katanungan at comments tungkol po sa tinalakay ngayon, mag-message lamang po sa Facebook page, Light of Messiah, Sorsogon Ministry. Nakapost din po dito ang ating mga previous lessons, lalo na ang mga live
broadcast natin sa kabilang station tuwing Sabado. Ako po, Sister Debbie, kasama ang ating kapatid na si Brother Richard Sison na nagpapaalam ng masaya at mapagpalang Shalom. Shalom.